Hello guys! Hello Libra! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Libra. Alamin natin Libra kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. This is general reading. So, tingnan natin Libra kung anong message para sa linggong ito para sa inyo. Okay. Libra. Sorry. Catch your breath. Wow. Bakit? 15, 6. Tingnan natin. Bakit kailangan mong ganunin? Bakit? Exciting to. So, kailangan mong pigilin daw yung hininga mo. Bakit? Literal siya. Pwedeng idiomatic expression na kailangan nating maging excited. Kailangan nating magdahan-dahan. Kailangan nating mag-slow down. Okay, tingnan natin. Number 15 is 6. Wow, High Priestess, Archangel Haniel. Sinasabi ng Bura sa'yo dito na makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition. Kailangan mong magpasensya. Okay? I-consider mo ng maayos kung ano yung gusto mong gawin. Or bago ka gumawa ng aksyon, pag-isipan mong mabuti. Kaya pala catch your breath. Diba? So, para daw sa balanse, para sa plano sa buhay, para sa mga actions, mindset, or kung ano naman yan, worries, fears, success, victory, na gusto mong mangyari sa buhay mo, dahan-dahan ka lang. Catch your breath. Slow down. Okay? Listen to your intuition. Have patience. Pag-isipang mabuti ang bawat desisyon, bawat action na gagawin. Okay. Okay. Libra, tingnan natin. Ano ba yung kailangan mong dahan-dahanin? Okay. Dito. Wheel of Fortune in the Hierophant. So, nakikita ko sa'yo dito, Libra, na maraming magbabago sa relationship mo. Especially sa pagkakaroon, like sa asawa. Pwedeng, meron kang makikita na hindi mo nakita dati. Diba? Parang may rason kung bakit ka magiging masaya. Or may rason kung bakit ka may inis sa partner mo. Merong magbabago, merong parating sa'yo na isang tao or marami sila, group of individuals, na pwedeng maging friendship mo, maging allies, maging acquaintance, or maging mentor, maging advisor, or kung sino man ang tao na to na pwedeng papasok siya sa buhay mo para baguhin yung buhay mo. Okay. Isang relationship din, if you're single, isang relationship ang posibleng mag-o-offer sa'yo isang tao na gustong makipagrelasyon sa'yo. Ang papasok sa buhay mo, hindi lang relationship ang i-offer niya, kundi pera. So in short, siya ay mayaman, stable, secured, and luckily, may in love siya sa'yo or magkakagusto siya sa'yo. Okay. Okay, so nakikita ko sa'yo dito, Libra, ano man itong direksyon na gusto mong kumbaga, or journey na gusto mong puntahan, or direksyon na gusto mong tahakin, sinasabi ng Bara sa'yo dito na ito ay magdadala sa'yo ng financial and emotional strength or overall strength. Nakikita ko sa'yo dito na yung tao na mamimet mo dito along the journey, along the way, papunta doon sa kung saan ka man gusto mong pumunta, ay sila ay mga tao na pwedeng makatulong sa'yo. And sila yung mga tao na pwedeng makatulong sa'yo para mag-improve ka. So, parang like-minded individuals. So, sinasabi sir dito ng baraha, huwag ka nang magpadalos-dalos pa, Libra. Ang message ng 2 of Swords and then 5 of Cups dito is sinasabi sa'yo na huwag mong i-share yung iyong success sa mga low vibration na tao. Kasi hindi nila yun maiintindihan. Like, ganito yung scenario dyan. Okay. Galing ka sa isang mahirap na pamilya. Nag-aral ka, nakahanap ka ng magandang trabaho, naging successful ka. Umuwi ka sa probinsya nyo, hindi para i-boost sa kanila, para ipagyabang sa kanila yung success mo, kundi para maging grateful ka. May mga kapamilya ka na pwedeng maging masaya sila, i-congratulate ka, kung yung mindset nila ay same with your mindset. Pero may kapamilya kang low vibration sila na pwedeng iba yung pagkakaintindi nila. Like, i-blow out mo sila
ang pagkakaintindi nila is pinagyayabang mo sa kanila kung anong meron ka. Yun yung low vibration na tao. Sa mga taong ganon, like, may mga taong instead na sabihin sa yung grateful sila, maging thankful sila dahil nilibre mo sila, yun yung mga taong dapat iwasan mo. Kasi, yung energy nila, yung vibration nila is hindi ka pareho ng vibration mo. Kahit anong gawin mo sa kanila na kabutihan, ibabalik nila yon ng kasamaan. Kasi, yung ano ang tawag doon? Yung angkop ng kanilang sakop ba, angkop ng kanilang mindset or ng kanilang understanding is hindi katulad ng understanding mo. Diba? Tingnan mo. Nakakapanghinayang, diba? Nakakapanghinayang na minsan, kapamilya natin, ka-close natin, yung may mga balak na sirain ka, diba? Tapakan ka. But, ang reality ganun talaga. So, dito sinasabi ng Bra sa'yo na i-appreciate mo yung success mo, pero hindi mo dapat na i-lower yung sarili mo dahil sa mga tao sa paligid mo. Okay? Kailangan mong maging matalino diba? Kailangan maging matalino. Hindi lahat ng tao na naging close sa'yo dati is kailangan mong i-close. Kailangan, may iba na nag-outgrow na, diba? Na-outgrow nila yung relationship, yung family, yung circle, and hindi mo dapat na pilitin ang sarili mo na makibagay sa kanila kung ayaw nila. Kasi kanya-kanya tayo ng vibration. Like for example, sa loob ng pamilya lang minsan may mga kapatid tayo na makitid yung utak, meron tayong kapamilya na mahirap intindihin yung bagay-bagay. Pag ganun mahihirapan ka, ibig sabihin nun, iba yung vibration niya, iba yung vibration mo. Okay? So, nakikita ko sa'yo dito na posibleng may iba sa'yo dyan na sa sobrang pakikisama sa pamilya, sa katrabaho, sa dating kakilala, pwedeng maubos yung pera mo. So, kailangan mong mag-ingat. Ingat-ingat ka kasi yun nga sinasabi ng Bra, hindi lahat ng taong dati mong ka-close, dati mong kakilala ay maintindihan ka sa ngayon. Okay? So, in reality, sinasabi ng Bra sa'yo dito na huwag mong i-prove sa mga tao sa paligid mo kung gaano ka kayaman, kung gaano ka ma-impluwensya, kung gaano nakatayog yung nakuha mo. Kasi yung iba nga magagalit, yung iba pupurihin ka, pero yung iba pinupuri ka sa harap mo, pagtalikod mo, i-chismis ka. So, sinasabi ng Bra, unahin mo yung peace of mind mo, di ba? Pinaghirapan mo yan, let go of drama, let go of toxicity. Sumunod ka sa sinasabi ng iyong intuition. Deserve mo yung blessings mo. And yung direksyon na tinatahak mo sa ngayon, yan yung direksyon na talagang deserve mo. Para yan sa'yo. Hindi yan para sa ibang tao. Mapapagod ka. Sa linggong ito, makakaramdam ka ng parang na-drain or exhausted ka. Yung energy mo parang na-drain siya. It's because, yung nga, mga low vibration energy na tao na malapit sa'yo. Napakahirap guys ng merong ganong klase ng tao. Na kahit anong gawin mo, hindi niya ma-appreciate. Kasi iba yung mindset niya Pag nilibre mo siya, feeling niya nagyayabang ka na marami kang pera. Pag nagse-celebrate ka, feeling nila na mayabang ka. Pag parang nagse-celebrate ka ng winnings mo, kahit small wins, mga achievements mo, feeling nila nagyayabang ka. Sasabihan ka nila na ang pera hindi mo madadala sa hukay, diba? Pero hindi nila alam, yung utang din, hindi rin niya nadadala sa hukay. 'Di ba? And napaka-importante na kailangan mo lang makipag-associate sa like-minded individuals. Hindi ka naman unlimited na mabubuhay dito sa mundo. And yung tao na close-minded, yung low vibration, kahit anong pilit mo yan, hindi mabubukas yung isip niya. Kasi low vibration nga siya 'Di ba? So, yung pagbabago sa kanya, yung pagbabago niya, yung isip niya, obligasyon niya yun, hindi mo yun obligasyon. Okay? So, dito sinasabi dahan-dahan lang, if marami kang blessings na natatanggap ngayon, enjoy mo yung blessings mo para sa sarili mo. Huwag mong aksayahin yung oras, yung energy mo para iayain yung kapamilya mo na mag-celebrate. Kasi yun nga yung sabi ko sa'yo. Okay? Makinig ka sa sinasabi ng intuition mo. Maging patient ka, pero alamin mo sa sarili mo na pag enough na enough mo na. Okay? Maraming magbabago sa'yo kasi nandito yung Wheel of Fortune, tapos yung direction dito is Queen of Swords. Sinasabi maraming magbabago. Talagang yung financial mo, medyo mabuboost yung financial mo. So,
maraming tao na pwedeng maingit sa'yo or kaingitan ka, hayaan mo lang sila. Hindi mo naman obligasyon na lahat sila ayusin yung buhay nila. So, just enjoy your blessings and stay humble, stay grateful. Thank you guys. Bye!